Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Uluhan sa mga balita sa Sari 47. Basilica Minore del Santo Niño de Cebu andam na sa mga kalihukan sa Fiesta Señor 2024. Imahin sa Balaang Bata, miduaw sa prisuhan sa Talisay City. Gobernador Garcia niklaro nga wala nakikumpetensya ang Kapitolyo sa Cebu City Government sa sinulog sa kabataan sa lalawigan. DepEd bakadawat gyapon sa kapin 17,000 ka mga tinunan sa senior high school sa mga public schools. Mga investigador nagtuo nga sa sulod sa sakyanan gipatay ang sinulog idol judge kasi Coach Jay Unchuan. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug katawhan kutos maabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan mayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug kini ang tulumanon sa nag-unang kasayuran nga angay natong masayran. Sa nga ni Attorney Danica Caballes, ako si Dennis Tabar ug kini ang Sari 47. O karon sa kumpletong detalye sa atong mga balita, andam na ang Basilica Minore del Santo Niño sa mga kalihukan alang sa Fiesta Señor 2024. Gisugda na ang pre-fiesta activity sa pagduaw sa imahin sa Balaang Bata sa prisuhan ug tambalanan sa Rakbayan sa Talisay. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Gibutyag sa kaparian sa Basilica Minore del Santo Niño de Cebu nga 100% ng andam alang sa mga kalihukan sa Fiesta Señor 2024. Kini human nga mipasalig ang kapulisan, kasundaluhan, Coast Guard ug ubang otoridad ngadto kanila bahin sa paghatag og seguridad sa palibot. Matod sa tikbaba sa Basilica nga si Father John Ayon Miranda nga gipatuman nila ang tanang safety measures aron masiguro ang kaluwasan sa tanang mga deboto. Saglit ipasalig man ang mga otoridad ngadto kanila nga makahatag og igong proteksyon batok sa mga muhimo og kadaot ato sa fiesta sa Balaang Bata. We are assured by the ato ang kauban sa police no na other security sa task force Sinulog and Fiesta Señor na 100% we are ready sa pagsaulog sa Fiesta Señor. Sa dinang pagbisita sa news team sa palibot sa Basilica, gipangtaod na ang puwa og yellow nga banderitas. Ilabi na nga sa sunod simana, magsugod na ang Novena Masses sa Pilgrim Center. Aron magpabiling luwas, gidid-ano na ang publiko sa pagdala og dakumbag sulod sa Basilica. Kinahanglan usab sila mutuman sa gitaganang entrance ug exit points sa palibot. Una-una gyud nato kanunay ang atong safety. Dili ta magtinukmuray, dili kita magpusisok no. Pagsulod nato diri gihanay nato ang tanan na ang tanan welcome kaayo sa Basilica del Santo Niño diha sa pag-attend sa Santos nga misa, sa Novena ug sa pagbisita sa Balaang Bata. Samtang gisugdan na ang pre-fiesta activities diin. Gisuroy ang imahin sa Balaang Bata ngadto sa mga silingang dakbayan. Natagan og higayon ang mga pasyente o medical workers sa Cebu South Medical Center o mga piniriso sa Talisay City Jail nga makasudong o makaampo ngadto sa Balaang Batang Jesus. Kikatakdag isuroy ang imahe ni Santo Niño sa ubang mga tambalanan ug prisuhan sa Metro Cebu sa dili pasugdan ang Novena Masses sunod semana. Gian Navarro, CCTN News. Nagmeeting ang Translasyon Coordination Group sa Lapu-Lapu City aron pagpangandam ang tinuig nga sinulog sa translasyon. Ibalhin ang imahin sa Santo Niño ug Our Lady of Guadalupe Cebu sa Lapu-Lapu City sa tungang gabi sa Enero 19 hangtod na sa kadlawon sa Enero 20.
Ang seguridad, traffic management, ingon man ang crowd control, mao'y hingpit nga giplanuhan sa meeting sa mga coordination group. Ang Lapu-Lapu City Police Office nagplano nga mo-deploy og dulan 300 ka mga personnel aron masiguro ang seguridad sa mga diboto. Samtang nihangyo usab si Mayor Junard Ahong Chan ngadto sa mga barangay kapitan alang sa presensya unya sa ilang mga barangay tanod o pabantayan ang konvoy sa ruta. Tulo pa lang ka mga out-of-town contingents ang nagparehistro alang sa umabot nga sinulog Philippines sa Sugbo 2024. Gilangkuban kini sa Pasayaw Festival sa dakbayan sa Canlaon, Negros Oriental. Tribo Kamanting Performing Arts Guild sa San Jose, Dinagat sa Island. Ingon man ang Sandurot Festival sa dakbayan sa Dumaguete. Samtang ang guest contingent gihapon ang usa ka contingent gikan sa South Korea ug ang Mascara Festival sa dakbayan sa Bacolod. Samtang 12 sa 80 ka mga barangay sa dakbayan sa Sugbo ang nagpalista usab alang sa sinulog sa kabataan sa barangay. Anaa na lang sa 17 ka mga contingents ang manayaw sa Grand Parade karong Enero 21 sa South Road Properties. Governor Gwendolyn Garcia nidipinsa sa nakigkompetensya ang Kapitolyo sa Cebu City Government kalabot sa pagpahigayon sa sinulog sa kabataan sa lalawigan. Matud niya nga usa lang kini kapamaagi aron paghalad ngadto sa kapistahan sa balaang bata. Ang kasayuran nihatod ni Gian Navarro. Pero ingon nga ibar? No, I was answering for them. It wasn't your decision. It was not my decision. Ini ang naimong depensa ni Gobernador Gwendolyn Garcia siyang live streaming kagabi kung nganong walay partisipasyon sa mga kalungsuran sa sinulog Grand Parade karong Enero 21. Mato diya nga mas paborable sa mga mayor o choreographers ang desisyon nga musayo na lang sa Cebu City Sports Complex karong Enero 14 alang sa sinulog sa kabataan sa lalawigan. Nanangid ang habig sa Cebu City Government ngadto kang Garcia ato sa ilang meeting bahin sa pagpasayaw unta sa mga winning contingent sa kalungsuran sa Grand Parade. Apan nagdumili hinuon ang mga mayor o contingent sa mong pabor nga mo'y giagda usab ni Gobernador Garcia. Salamat Santo Niño, you have given us the solution to this. Kay gusto mi mo offer, but I cannot also risk the safety and security of our performers. Not only because the place is still not prepared, but the area itself, Porting Inita, mag-abot ang kainit o ang hangin gikas dagat. So I cannot risk that. Usab sa gobernador nga wala sila nakigtigi sa Cebu City Government ilabi na ngadto ni Mayor Michael Rama bahin sa kasaulugan sa sinulog. Niabag usab ang Cebu Provincial Government sa mga repair works sa palibot sa Cebu City Sports Complex diin dagsaon kini sa mga buot mananaw nga libre. Napahilo na usab ang grand stage sa Oval ug butangan pa kini og risers ug dakong LED video wall sa mosunod pa mga adlaw. Dako usab nga pondo ang giandam sa Kapitolyo ngadto sa subsidy sa matag LGU nga mosalmot og premyo usab ngadto sa mga mananaog. Giulagway hinon kining tanan ni Garcia nga usa ka matang sa kontribusyon isip halad ngadto sa kapistahan sa balaang bata. Practically, we have freedom of responsibility. Kay kibaw ko daghan pa giatubang in town. Kauban mga activities pa. So, kisa may magtinabangay kung dili kita ang mga subuanon. Nga himuon ta pag yun na nga kontrobersiya. Nga nakakita nung tag-solusyon, natabangan ta, nagiyahan ta sa atong Senyor Santo Niño. Salig usab si Bukal Red Duterte nga kaya sa mga contingents ang kapin usa ka sima ng pagpangandam alang sa sinulog sa kabataan sa lalawigan. Niingon si Gov na she asked me na kung kaya ba. Ang hutubag na, well, we have to ask our choreographer first, pero ingon si Gov ay kaya nila na. Sa kapusan, gitataw ni Garcia nga wala niya gibabagandaan ang mga contingent sa kalungsuran nga manayaw alang sa sinulog Grand Parade sa SRP. Tuod kay, ego lang siyang nag-agad sa kaluwasan sa tanang mga mosalmot. Gian Navarro, CCTN News. Gibutyag sa Departamento sa Panglawas nga misaka na ngadto sa 78 ang ihap sa mga nabuthan aton sa nakalabay nga holiday season dinhi sa Region 7.
Sa gitunol nga ihap karong adlaw, napun-an og 8 ka mga kaso sa mga firecracker-related injuries. Nagagikan ang labing daghan nga nabuthan sa Cebu Province nga moabot og 38 ka mga kaso. Samtang gikan usab sa Cebu City ang labing daghang ihap sa mga nabuthan sa syudad nga adunay 14 ka mga kaso. Nagagikan ang ihap sa mga nabuthan sa duha ka sentinel, ingon man sa 44 ka mga non-sentinel hospital sa rehiyon. Musunod, DepEd makadawat gyapon sa kapin 17,000 ka mga tinun-an sa senior high school sa mga pampublikong tunghaan. Kanaguman pa mga balita sa magbalik sa Sayri 47. Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Ani adto nga wala pa ko mogamit og ko'y sakit akong tuhod, iglakaw na ko, akong mga lutaha, no. Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon moagi ta sa rampa diha, no, maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahin akong lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy herbal capsule. Barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Ayan! Samahan niyo ako mag-countdown. 17, 16. Naku, makatapos talaga nito. Mamimigay ako ng bigas. Bigas? Kailangan sabi 6 ako dito! Ngayong bagong taon, bigas ang solusyon. Sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa mong gusto para internet sa kong anak, ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag sinisibo. Sinisibo, sinisibo. For your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight that transmission to your phone. Sinisibo. Sinisibo, sinisibo. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear so far. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibo. Sinisibo Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Sinisibo Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibo. We are all a family.
kinabuhi puno sa hagit. Sugpil na ka, Dri, ha? Ay, paginarte! Pagdita ka! Puno sa pangutana. Bata pa gani ka kayo? Nagpuyab-puyab na ka? Kinsa man ang mukhang masakitin nato din ay karoon ang kinsa! Kung sibuti mo'y pasabot, Daddy. Puno sa luha. Pagpili pa, ako nga imong anak o ka na imong mga babae. Kasuko. Yung ano pa? Ano ko itang kali, Papa? Apan bisan mangit-ngit pa ang imong kalibutan, aduna pa'y nagpahiping kahayag. Aduna ka pa'y kasumbungan. Mga lama, hanap na. Dear Tatay, Tunog na unlod na. Nganong handungan. Waylaing pagi aron masabtan nato ang Biblia. Kinanglan nga doon natay relasyon kang Hesus. Hangtod sa layan natong panaguban, daghang salamat. Shalom. Tunog na unlod na. lamig kininday apan paghinay-hinay. Karon kay ikaw day Hain ka na, pinangga ko, uhain ka. Awiton ko, Patiun ko. Ihay Pinay namin yo og hapon. Hapon nga tigulang og hubakon. Sugod siya kay iya lang hokhokon. Og iya lang oto-otoon. Ay Sayawin day, surain day, surain day, surain Balik sa atong mga balita. Gibutyag sa Department of Education nga adunay igong gidaghanon sa mga pampublikong tunghaan nga anda mudawat sa kapin 17,000 ka mga tinun-an sa senior high school. Kini human wala na gipadayon sa Commission on Higher Education CONCHED ang senior high school sa mga state ug local university sa nasod. Mato ni DepEd Assistant Secretary Francis Bringas nga naalang sa 250 ka mga tinun-an matag division ang kayang ma-accommodate sa mga apektadong senior high students. Adunay duha ka kapilian ang mga apektadong senior high school students aron dili mabalda ang ilang pagtungha. Mahimo sila nga maka-enroll sa mga public schools o di ba kaha mo-avail sa voucher program sa gobyerno kung mag-eskwela man sa mga pribadong tunghaan. Mga negosyante sa Lapu-Lapu City nga nikuha o nag-renew sa ilang business permit ni dagsa sa unang adlaw sa pag-operate sa Business Permit Licensing Office sa Hoops Dome. Kadaghanan sa nagunang nihikay sa ilang permit mga nagpaabang. Ang kasayuran ni hatod ni Crystal Joy Pelerca.
Giban-abanang niabot sa dulan o kapin 300 ka mga negosyante sa Lapu-Lapu City ang hikay na sa ilang business permit sa unang adlaw sa pag-operatar sa Business Permit Licensing Office sa Hopes Dome ni adtong Enero 2 karong tuiga. Kung diin 90% sa niproseso ang nag-renew sa ilang permit. Wala magdahom ang officer in charge sa City Treasurer's Office sa kadaghan sa niproseso. Ilabi na nga bag-ura na human ang bagong tuig. Yes, surprisingly, I thought nga nag-holiday feels pa ang mga tao, no? Pero surprisingly, we're able to cater about 300, more or less, yes. Laban sa mga nag-unang ni proseso sa ilang mga permit, mga nagpaabang. Kini butang nga wala na nila gikatingad-an tungod kay mauna kini ang ilang naandan. Para mga boarding house, mga pension house, mga apartments, so kana mga lessor ang usually mo avail on the first day nga mo process dayon silang business permit renewal. Dugay ni Kabalda nga sugod sa tunga-tunga sa tuig 2023, aduna na ipagsaka sa mga establishmento nga naglukat og mga permit. Maong tinguha sa syudad sa Lapu-Lapu nga sa karong tuiga musaka og 10% ang ilang makolekta nga business tax. For this year, target for business tax na collection would be at 1.2 billion. That is about mga 10% na increase from last year. Hangtod Enero 20 mangolekta ang City Treasurer's Office sa mga bayad sa permit. Og sugod sa Enero 21, aduna na 25% nga surcharge og 2% nga monthly interest. Crystal Joy Filerca, CCTN News. Ugmang adlaw madawat na sa mga nasunugan sa Sitio Camote, Barangay Paknaan, syudad sa Mandaue ang financial assistance gikan sa syudad. Ang distribusyon ipahigayon sa gym sa barangay diin kasamtangang gihikling ang mga biktima. Dili mo minus 14 ka mga balay ang naugdaw og 28 ka pamilya ang nawad-an og Pinoy-anan sa sunog nga niigo ni atong Martes sa udto. Ang mga tag-iya og panimay makadawat og 10,000 pesos samtang 5,000 pesos sa mga sharers ug renters. Kay gipadali lagi taon tong mayor nga mahatag ang ilang financial assistance para makatabang-tabang sad nga makabangon sad sila ba kapalit-palit og mga materials kay murag ilaharam ng yuta diha pod wa may problema sa land claim ana. So anytime makabalik ra na sila. Samtang sa laing balita, utang sa Pilipinas misaka ngadto sa 14.51 trilyones ka pesos niadtong Nobyembre sa tuig 2023. Usa kini sa mga hinungdan sa nagkadako nga utang mao ang inflation. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Gitaho sa Bureau of Treasury nga nagkadako na sab ang utang sa Pilipinas ngadto sa 14.51 trillion pesos as of end November 2023. Mas nisaka kini og 0.19% gikan sa 14.48 trillion pesos nga utang sa nasod ngadtong end October 2023. Sa maong gidaghanon, 69.09% sa utang ang nagagikan mismo sa nasod kun locally sourced, samtang 30.91% usab nagagikan sa laing nasod kun foreign sourced. Ang domestic debt sa nasod niabot og 10.02 trillion pesos diin 1.3% kining mas taas gikan sa 9.79 trillion pesos diadtong Oktubre tungod sa net issuance sa government securities. Sumapa sa Bureau of Treasury nga tungod sa net issuance sa domestic securities ang hinungdan sa anam-anam nga pagburot sa utang sa nasod. Apan nagpaglantawan sa mga ekonomista nga inflation kon pagsaka sa presyo sa mga palaliton ang usa sa mga hinungdan sa nagkadakong utang. Matod sa gipadalang komentaryo gikan sa Chief Economist sa RCBC nga si Michael Ricafort nga kinahanglang mapunduhan pa ang nagpadayong programa sa gobyerno mong nidako ang utang. Nabantayan usab sa mga ekonomista gikan sa gobyerno nga manageable lang o kayang bayaran sa nasod ang nagkadako nga utang sa umaabot. Gian Navarro, CCTN News. Kontrata sa pipila ka mga job order employees sa Mandaue City Hall posibleng dili na i-renew karong tuiga. Kabahin kini sa right sizing program sa nasudnong kagamhanan nga naninguha sa pag-uswag sa kahanas sa mga trabahante sa gobyerno. Ang kasayuran nihatod ni Mary Rose Sagarino.
Posibleng dili na ma-renew karong tuiga ang kontrata sa pipila ka mga job order employees sa Mandawi City Hall. Si Attorney Jamaal James Kalipayan ang City Administrator niingon nga dili sila makagarantiya nga ma-renew ang kontrata sa tanang job order employees karong tuiga. Matud niini nga ang renewal magdepende sa evaluation sa mga department heads base na sa ilang performance. Kay sila manggod mo naa sa naagyon sa kuano kanang nakahibaw gyud ba og unsa gyud mga performance po sa ato mga JOs. So, yeah. Number one is performance gyud no. Dili gyud na nato malikayan nga naay uban pabadlong. So especially kanang naay mga reklamo gikan sa outside no kanang mga ilang mga clients ug mga customers nga mao gyud mo complain jud ba. Ang uban gani nga mga complaints maabot jud nato diri. And we have to send it back to the departments to do the disciplinary action. Pero ang uban jud will really warrant and merit an outright dismissal or termination. So unfortunately, we will have to enforce that. Matod ni Kalipayan nga walay tinong ihap kon pila ka mga empleyado ang dili ma-renew tungod kay magdepende man kini sa resulta sa ilang evaluation. We have enough budget for the existing mga JO, so as to budget wise walay question nga we can maintain the existing roster of employees for the city. Ang ato lang yung kuan is we will not also harbor and continue to kanang maintain employees nga dili na pud makatabang no sa Mandawi City. Ang mga JO kasamtangang nag-fill up sa ilang updated personal data sheets gawa sa pagkuha sa ilang evaluation. Ang personal data i-encode usab sa Human Resource Information System aron mapadali ang ilang payroll. Alang sa mga regular nga empleyado, ipaubos usab sila sa individual performance rating. Ang Mandawi City adunay 3,200 ka JO ug 900 ka regular employees. Ang lakang subay na sa right sizing program sa nasudnong kagamhanan tinguha sa pagpauswag sa kahanas sa mga empleyado sa gobyerno. Gawas niini, ang city administrator niingon nga ila usab gi-abolish ang mga positions nga dugay na kaayong namugna nga wala na gikinahanglan sa syudad. Og nimugna sila og mga posisyon nga gikinahanglan sa mga departamento subay na sa ilang mga rekomendasyon. So part na siya sa atong right sizing. Well, we hope to get also no from the very dako kayo taog pool no of JOs nga atong ma-promote no as long as qualified sila. If dili sila qualified, unfortunately we are also encouraging them to continue their personal development, their professional development, take civil service exams. In fact, we are partnering with MCC, Mandawi City College, to kanang host review kanang series no mga para ma-review ang ato ang mga gustong mo-take og civil service aron sila mismo ma-upgrade ang ilahang eligibility. Dugang pa ni Kalipayan nga nag-promote sila og mga kwalipikadong JO og mga rank and file employees depende sa ilang value og serbisyo. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Musunod, mga investigador nagtuo nga sa sud sa sakyanan gipatay ang sinulog idol judge nga si Coach Jay Unchuan. Kanaw guban pa mga balita sa pagbalik sa Sayri 47. Ako si Jocelyn Boris, hadihang naka-take na ko sa koy, arang-arang na kong paminaw o niubos na jud ang akong BP. Salamat sa Koy Herbal Capsule. Koy Herbal Capsule. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay.
17, 16. Naku, makatapos talaga nito. Mamimigay ako ng bigas. Bigas? 10, 11, 7, 6, 5, 4, 3, 2, Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. Cine Cebu for your internet connection and for the signal of your cable TV. So fast and straight that transmission to your you to have fiber optics for your viewing experience, perfect and clear, so fine, so great and affordable for you to enjoy. You're giving your all in His glory, touching each heart by spreading His words and wonderful deeds that send forth His kingdom. It's love that you feel, that you care for all who have gone astray. You show them the way that leads to His full of love. Balik sa atong mga balita, mga investigador sa kamatayon ni Coach J. Ochoan nagtuo nga diha ra sa sulod sa sakyanan gihimo ang krimen. Cellphone sa biktima gipaubos sa forensic examination sa kapulisan. Ang kasayuran ihatod ni Randy Curion. Gipaubos na sa forensic examination sa PNP Forensic Unit 7 ang cellular phone ni Joel Jude Suson Onchuan alias sa Coach J, 46 anyos, taga Queens Road, Barangay Kamputhaw, sa Dakbayan sa Subo nga napalgang wa na kinabuhi sa Sitio Palanas, Barangay Inayagan, Siyudad Sanaga ni atong Disyembre 30 si may aging tuig.
Matod ni Police Lieutenant Colonel Gerard A. Spilare, tigpamaba ni Police Brigadier General Anthony Abiren, ang hepe sa Police Regional Office 7, nga nagtuo sila nga ang mga suspetsado sa krimen kailan usab sa biktima. Lakip sa ilang gituan nga sa wala pa mahitabo ang krimen, aduna pay nahitabong komunikasyon sa biktima usab mga suspetsado nga tungod niini dako og matabang sa investigasyon ang cellular phone sa biktima nga anaa karon sa kustodiya sa kapulisan. Apan giklaro ni Pilare nga sa pagkakaroon wa pa sila video kung asam ni sakay ang mga suspetsado. Ang akong masturya ninyo, we were able to backtrack his movements prior to the discovery of his dead body. No? So nakita nato diin siya gikan, asa siya mingadto, kung sa mga lugar nga iyang gihapit, pinaagi sa atong pag-backtrack sa CCTV. May pasabot si Pilaring nga ang gihimo karon sa mga investigador kung unsay nahitabo sa wa pa mapalgi ang patayng lawas sa biktima hangtod na sa pagkahuman sa krimen. Nagtuang kapulisan nga diha ra sa sud sa sakyanan ni Coach J gihimo ang pagpatay sa biktima kini base sa theory sa mga investigador. Gihimo kini usa sa ngadto sa duha ka mga tawo tungod kay sa pamaagi sa pagpatay nga gituok pa kini nga usa sa hinungdan sa iyang kamatayon. Matod ni Pilare nga sa gihimong backtracking adunay higayon nga nihunong kini ug napo ngadto sa 12 minutos ang sakyanan nga nagpasabot nga adunay gihimo sud sa sakyanan. Lakip sa ilang na-trace pinaagi sa Global Positioning System kung GPS nga niadto pa ang sakyanan sa dakbayan sa Lapu-Lapu gikan sa Neville Hills sa dakbayan sa Sugbo ug Mandawi diin naka-text pa kini sa iyang kaila. One of the things that we are very hopeful is the cell phone, which was also recovered, and we have subjected it to forensic examination. Kay atong makita na taas kay posibilidad nga ang atong mga suspect or suspects kaila sa victim, or probably there was some sort of communication between them prior to the commission of the crime. Nasubay usab nila ang agianan sa sakyanan paingon sa dakbayan sa Naga nga mo'y naghatag kanila og giya kung asa sila mokuha og kopya sa CCTV camera. Nakikita pa kini sa iyang kaila nga pulos na gipaubos sa investigasyon, lakip na ang pamilya ni Coach J nga ni-kooperar gyud sa gihimong pakisusi. Daghang gihatag nga kasayuran ang miyembro sa pamilya sa biktima, ilabi na sa mga dealings niini nga nakatabang gyud sa investigasyon aron makahulagway sila sa insidente. Duha nga to sa tulo ka mga anggulo ang ilang ipangsubay sa pagkakaroon ug usa na ini ang tulis sanglit na wa man ang kwarta nga ana sa pouch sa sakyanan nga mobalor sa 30,000 ka pesos apan wa nila wad-a usab ang ubang anggulo sa krimen. Lakip na nini ang personal nga kinabuhi sa biktima sama sa pakigdeal sa laing mga tao apan ang gipaabot karon sa mga investigador ang resulta gyud sa forensic examination ilabi na ang cellular phone niini. Randy Gorion, CCTN News. Patay ang 42 anyos nga tricycle driver human Dunggaba sa wala pa mailhing sospetsado sa sitio Bandilaan East, Barangay Bagay, lungsod sa Daan Bantayan kagabi. Ang biktima giila nga si Jordan Cababon, taga Lawis, San Remigio. Nasuta sa investigasyon nga samtang nagmaneho sa iyang tricycle si Cabaron, kalit lang kining gidunggab sa wala mailhing kriminal. Dali nga gidala sa Daan Bantayan District Hospital sa Bliss Paho si Cabaron apan gideklarar kining dead on arrival. Nagpadayon na ang kapulisan sa lungsod sa ilang investigasyon ug pag-ila sa nalambigit sa krimen alang sa pagpasaka og kaso. Hingusgan sa Anti-Mendicancy Board ang pagpatuman sa curfew ordinance aron malikay sa kriminalidad ang mga kabatanunan dinhi sa syudad sa Sugbo. Samtang giawhag nila ang kapulisan nga istrikto nga mopatuman sa ordinansa. Ang kasayuran ihatod ni Sherissa Mayoy. Gitinguha sa Cebu City Anti-Mendicancy Board ang aktibong mupatuman sa curfew ordinance sa dakbayan alang sa mga menor de edad sa syudad. Kinitungod kay obserbahan nga nagkadaghan na ang mga kabataan nga padayon maglatagaw sa kagabion. Matod ni Dr. Luchel Mercado, ang chairman sa Anti-Mendicancy Board, karon nga malikayan nga mabiktima o malambigit sa kriminalidad ang mga menor de edad, tungod niini buot niyang hingusgan ang implementasyon sa curfew sa syudad nga sugdan sa alas 10 sa gabi hangtod na sa alas 4 sa kadlawon. Iawag sab ni Mercado ang Cebu City Police Office kay strikto sab nga mopatuman niini nga mo'y kaabag sa syudad. Hinuon sa pagkakaroon padayon ang pagpang-rescue sa mga kabatan-unan nga maabtan sa kadalanan panahon sa curfew.
i-operate din na siya. Kaya mga minor ba? Sherry Zameuy, CCTN News. Mo kadtong naglangkob sa atong mga balita sa Sayri 47 atangi ang lamdag ni Tatay Dudong Limchua nga mosunod sa dili madugay. Ako si Dennis Tabar. Ako si Danica Caballes, hangtod ugma sa inyong paboritong tulumanon. Sayri 47.